Magandang umaga, mga bata. Kumusta na kayo? Ngayon ay pag-uusapan naman natin sa edukasyon sa pagpapakatao ang unang aralin sa ikatlong markahan na may pamagat na pagpapahalaga sa galing at tagumpay ng mga Pilipino. Ang talento ay mas mura pa kaysa sa asin. Ang pagkakaiba ng talentado sa matagumpay ay napakaraming magsisikap at pagpupunyagi. Sabi nga ni Stephen King, tama siya. Ang talento o galing ng isang tao ay kailangan ng paghahasa at pagsasanay upang lumago ito. Ito ay ang ating kakayahan na hindi na kailangang hanapin o bilhin dahil ito ay taglay na ng ating katauhan at pinagkaloob na ito sa atin ng buong may kapal. Sa kabilang dako naman, ang pagtatagumpay ay mababang panahon sa mahabang panahon na pagbukol ng pagtitiyaga, pagsisikap at pagtitiis ang kinakailangan upang mapagtagumpayan mo ang iyong mga layunin at tinanais sa buhay. Sa maraming pagkakataon, ang talento o galing ng isang tao ang siyang nagiging puhunan upang maging matagumpay kaakibat ang masidhi o matinding pagpupunyagi at determinasyon. Sa pang-araw-araw na pakikisalamuha sa iba't ibang tao at kapaligiran, nakakatagpo tayo ng mga taong matagumpay sa iba't ibang larangan, katulad ng politika, sa larangan ng sining, edukasyon at palakasan. Sila ay nagsisilbing modelo at ating inspirasyon kaya nga ang kanilang galing at mga katangian ay ating pinahalagahan. Sa araling ito, inaasahan ang pagsagot mo sa mahalagang tanong na paano mo mapapahalagahan ang galing at tagumpay ng mga Pilipino? Pagkatapos basahin at sagutan ang mga aralin dito, inaasahang ipamamalas mo ang mga susunod na kaalaman. Una, ang pagmomodelo ng kanilang pagtatagumpay. Pangalawa, kwento ng kanilang pagsasakripisyo at pagbibigay ng sarili para sa bayan. At ang pangatlo, pagtulad sa mga mabubuting katangian na naging susi sa pagtatagumpay ng mga Pilipino. Umpisahan natin ang aralin sa pagsagot sa unang pagsasanay na ito. Iguhit ang masayang mukha kapag nagpapakita ng paggalang sa sitwasyon ng iba at malungkot na mukha naman kapag hindi. Una, agad na pinatigil ni Mario ang pagtangkang magsalita ni Alex sa harap ng klase. Tama, ito ay malungkot na mukha. Pangalawa, tinawag ng Pangulo sa klase si Andrea dahil nagtaas ito ng kamay. Mahusay, ang sagot ay masayang mukha. Pangatlong tanong, pinaalala ng leader na walang ibang magsasalita sa pulong kundi siya lang. Ito ay malungkot na mukha. Tama. Pang-apat, binaliwala ni Ana ang sinabi ng kanyang kagrupo. Ito ay malungkot na mukha. Pang-lima, isinulat ng sekretarya ang naging suhesyon ng bawat kasapi. Tama, ito ay masayang mukha. Mahusay mga bata. Ngayon naman, tingnan sino-sino ang mga nasa larawan. Paano mo sila nakilala? Ano ang kanilang katangian at mga napagtagumpayan? Sino siya? Tama, siya ay si Manny Pacquiao na nakilala sa larangan ng boxing at ngayon ay isa ng senador. Ang pangalawang larawan ay si Sharon Cuneta na nakilala sa galing sa pag-arte at pag-awit. Siya ay tinaguri ang megastar. Ang pangatlong larawan ay si Lea Salonga. Tama. Siya naman ay nakilala bilang
Miss Saigon. Ang pang-apat na larawan ay si tama, siyang ating Pangulo, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ang panghuling larawan ay syempre si Catriona Gray. Mahusay, siya ay nanalong Miss Universe. Kilala niyo ba ang nasa larawan? Tama, siya ay si Jed Madela at babasahin natin ang kanyang napagtagumpayan. Makinig ng mabuti mga bata. Umpisahan na natin. Galing ng Pinoy hinangaan sa Hollywood. Malaking karangalan ang inuwi ni Jed Madela at Raisa Novales sa Pilipinas nang magwagi sila ng napakaraming medalya at trofeo sa World Championships of the Performing Arts noong 2005. Ginanap sa Hollywood, California na sinalihan ng mahigit sa 51 bansa at 1,000 kalahok. Talagang napakagaling nila. Kahit biglaan ng pag-iensayo, hindi ito nakabawas sa napakahusay na pag-awit nila ng kanilang mga piyesa. Maging ang kanilang mga katunggali ay natuwa nang humakot sila ng maraming parangal. Nakakuha si Jed ng 4 na ginto mula sa kategoryang Pop, Broadway, Original at Gospel na dahilan ng pagkakatanghal sa kanya bilang Grand World Champion, Overall Vocals Champion at Overall Male Vocals Champion. Nakamit naman ni Raisa ang titulong Overall Female Vocal Champions dahil sa 3 medalyang ito na napanalunan niya mula sa kategoryang Pop, Broadway, Original at pilak naman sa R&B. Silang dalawa rin ay tinanghal na Overall Duet World Champion dahil sa gintong medalyang napanalunan nila mula sa kategoryang Pop na nilahukan naman ng 250 na kalahok mula sa Timog Africa at 150 mula sa Estados Unidos. Pinatunayan ni Jed at Raisa na talagang may pagmamalaki ang talentadong Pinoy sa mundo. Naintindihan ba mga bata? Ngayon, isasagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Una, paano nakilala si Jed Madela sa ibang bansa? Tama. Pangalawang tanong, masasabi mo bang matagumpay siya? At bakit? Mahusay. Pangatlong tanong, ano sa palagay mo ang naging susi ng kanyang tagumpay? Great job! Pang-4 na tanong, nais mo ba siyang tularan? Bakit? Mahusay. At pang-5 tanong, kung mabibigyan ka ng pagkakataon, may nais ka pang talento na maibabahagi? Tama, ipagpatuloy mo lang yan. Halika, tuklasin naman natin ang mga natatanging Pilipinong nakatamasa ng tagumpay dulot ng kanilang angking kagalingan at pagsisikap. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Ang una ay si Pia Wurtzbach. Siya ay 3 beses na sumali sa Binibining Pilipinas. Kahit na ilang beses na siyang natalo, hindi pa rin siya sumuko. Kaya naman, noong 2015, natupad din ang kanyang pangarap at kinoronahan na Miss Universe. Ang pangalawa ay si Jericho Rosales. Nagsimula siya sa mahirap na buhay. Bago siya naging sikat na artista, nagbebenta siya ng isda upang may makain ng kanyang pamilya. Naging driver din siya at nagtrabaho sa isang fast food chain. Tapos, sumali siya at nanalo sa Mr. Pogi ng Itbulaga noong 1996. Nang maging artista na siya, lalo pa siyang nagsikap. At ngayon, ay sarili na rin siyang business na pagupitan. Ang sumunod ay si Manny Pacquiao. Galing din siya sa salat na pamilya. 14 na taong gulang lamang siya na makipagsapalaran siya sa Maynila. Iba-iba ang naging trabaho niya roon upang maitawid ang kanyang gusto. Ngayon, isa na siya sa mga hinahangaang personalidad sa buong mundo. Higit sa lahat, nananatili pa rin siyang napapagkumbaba at
mga kadyos. Ang sumunod naman ay si Efren Peña Florida. Nagsimula ng Cariton Classroom kung saan tinuturuan nila ang mga batang mahihirap sa daan. Dahil dito ay tinanghal siyang 2009 CNN Hero of the Year. Marami ding Pilipino ang nakilala sa iba't ibang larangan ng pampalakasan sa pag-awit at pagsayaw, sining at teatro, pamumuno at gayon din sa pag-unlad ng negosyo. Halos lahat sila ay nagsimula sa hirap, nagtiis at nagsikap upang maging matagumpay sa kasalukuyan. Una dyan, narito ang iba pang mga magagaling at nakatagumpay na Pilipino. Siya ay si Heidi Lynn Diaz. Mula sa salat ng pamilya, siya ay nagpursigi at naging champion, weightlifter na nagwagi ng kauna-unahang gold medal ng Pilipinas sa 2018 Asian Games at silver medal noong 2016 Olympics. Sumunod ay si Isko Moreno, dating taga-kolekta ng basura at nagbebenta sa junk shop. Siya ay nadiskubre ni Herman Kuya Germs Moreno at nagbago ang kanyang kapalaran. Naging artista siya at ngayon politiko na nakasalukuyang alkalde ng Maynila. Sumunod ay si Tony Tan Pacquiao, isang Pilipinong bilyonaryo. Siya ang nagtayo at may-ari ng sikat na fast food chain na Jollibee. Nagsimula siya sa pagnenegosyo ng ice cream hanggang sa dinagdagan ng fries, burger at iba pa. Mayroon din tayong mga magigiting na Pilipinong nagsakripisyo para sa ating bayan. Siya nga ay si Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani na sumulat ng akdang Noli Me Tangere at El Filibusterismo na gumising sa diwa ng mga Pilipino upang lumaya mula sa mga Kastila. Sumunod ay si Melchora Aquino, kilala bilang Tandang Sora. Bagamat siya'y matanda na, kinupkop at pinakain niya ang mga katimpunero noong panahon ng himagsikan. Gregorio del Pilar, isa sa mga matatapang na bayaning nagbuwis ng buhay. Siya ang pinakabatang general na lumaban noong digmaang Pilipino-Amerikano. At ngayon naman ay titingnan natin kung naintindihan nyo ang mga binasa natin. Panuto. Piliin sa loob ng kahon ang mga natatanging Pilipino na inilalarawan sa bawat pangungusap. Unang tanong, nagsimula ng Cariton Classroom kung saan tinuruan nila ang mga batang mahihirap sa daan. Dahil dito ay tinanghal siyang 2009 CNN Hero of the Year. Ano ang kasagutan? Tumpa, siya ay si Efren Peña Florida. Pangalawa, dating taga-kolekta ng basura ngunit dahil sa pagsisikap ay naging punong lungsod ng Maynila. Tama, siya ay si Isko Moreno. Pangatlo, dahil sa determinasyon, siya ang kauna-unahang Pilipinang mang-aawit na nakilala sa buong mundo at nag-uwi ng maraming parangal sa bansa. Sino siya? Siya ay si Lea Salonga Mahusay. Pang-apat, isa sa mga nagbuwis ng buhay para sa bayan. Iminulat niya ang kamalayan ng mga Pilipino mula sa pang-aabuso ng mga Kastila gamit ng papel at panulat. Sino siya? Tama! Siya ay si Dr. Jose Rizal. Panglima, boses ang pangarap ang puhunan. Siya ang tinaguraang Asia Songbird at isa sa mga pinakakakilala at hinahangaang personalidad sa kasalukuyan. Siya ay walang iba kundi si Regine Velasquez. Tama! Laging tandaan mga bata, ang
ang kahusayan at kasipagan ay katangi-tanging susi sa tagumpay ng Pilipino. Ang ilan pang katangian ng mga Pilipinong matagumpay ay pagiging determinado, matyaga, matatag, matapang, produktibo, makabansa, makabayan, positibo ang pananaw sa buhay, fokus sa ginagawa, may pananampalataya, matapat, masunurin at mapagmahal. Bilang isang Pilipino, dapat nating pahalagahan ang mga magagaling at matagumpay na Pilipino sa pamamagitan ng una, pagmamodelo ng kanilang pagtatagumpay at magsilbing inspirasyon ang mga nakamtan nila. Pangalawa, pagbabahagi ng kanilang paghihirap at pagtitiis para sa kapakanan ng bayan o buong bansa. At pangatlo, tularan o gayahin ang mga katangian nila na naging daan upang sila ay magtagumpay. Ngayon naman ay kilalanin natin ang mga nasa larawan at tukuyin ang kanilang mga katangian. Sino ang nasa unang larawan? Tama, siya ay si Jose Rizal. Ang pangalawang larawan, siya ay si Vico Soto. Tama, siya ang alkalde ng Pasig. Pangatlong larawan, siya ay si Ferdinand Marcos na naging Pangulo ng Pilipinas. Pang-apat na larawan ay si Dolphy, kilala bilang komedyante ng ating bansa. Pang-limang larawan ay si Henry C. na isa na ngayong pinakamayaman sa Pilipinas. Tingnan ang mga larawan at tukuyin ang katangiang pinapakita. Ano naman ang mga katangian ito? Anong nakikita sa larawan? Ang katangiang ipinapakita ay ang pagiging matulungin. Ano naman ang pinapakita ng larawan na ito? Tama, ang pagiging magalang. Sumunod, ano ang pinapakita ng larawan na ito? Tama, ang pagiging makadiyos. Sumunod na larawan, ano ang pinapakita katangian nito? Tama, ang pagiging mapagmahal. At ang panghuling larawan, ano ang pinapakita nito? Tumpak, pagiging masipag. Ngayon, sasagot na kayo ng inyong mga gawain sa module. Sasagutan ang bahaging subukin sa pahina 1, balikan sa pahina 2, at suriin sa pahina 4. Ipagpatuloy inyong gawain mga bata, magkita-kitang muli tayo sa susunod nating aralin. Kamusta? Narito tayo muli. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao sa unang linggo ng ikatlong markahan. Ngayon ay kilalanin ang mga nasa larawan. Tukuyin sino sa kanila ang may malaking naiambag ngayong panahon ng pandemya. Kulayan ng pula ang puso kung may nagawa at berde naman kapag wala. Sino-sino kaya sa kanila ang may naiambag ngayong panahon ng pandemya? Mahusay, ang mga nakalagyan ng kulay-pula ang mga taong may ambag ngayon sa panahon ng pandemya. Sila ay sina Angel Oxin, Isko Moreno at si Secretary Leonor Magtolis Briones. Ang dalawang larawan na si Manuel Quezon at si Corazon Aquino ay mga yumauna na naging Pangulo ng ating bansa. Ngayon naman ay lagyan ng check kung nagpapakita ng tagumpay at X naman kapag hindi. Una, si Senator Manny Villar ay nagmula sa mahirap na pamilya na nagsumikap na magkaroon ng maunlad na buhay.
Isa na siya sa mga pinakamayaman sa bansa. Tama, ito ay check. Pangalawa, may ibang artista na nakilala sa pagiging barumbado at pabaya sa karera. Nagpapakita ba ito ng tagumpay o hindi? Ito ay hindi. Pangatlo, si Vic Soto ay kilalang komedyante na tumutulong sa mahirap sa programang Eat Bulaga. Tama, ito ay nagpapakita ng tagumpay. Pang-apat, may dating sikat na singer na muntikan ng makulong dahil sa mga hindi magagandang salita niya laban sa Pangulo. Kiss, ito ay hindi nagpapakita ng tagumpay. At panglimang tanong, sa kabila ng naging pagkakamali ni Kim Chiu, ay natulungan niya ang sarili na makaahon at maging positibo pa rin sa buhay. Tama, ito ay check dahil nagpapakita ito ng tagumpay. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod. Basahin mabuti ang bawat pahayag, pagkatapos piliin ang titik ng tamang kasagutan. Unang tanong, sa hindi inaasahang pagkakataon, kasalukuyan ka nagwawalis ng iyong bakuran nang makita mo ang kapitan ng iyong barangay na nasa tapat ng bahay ninyo. Binabati siya ng mga kabarangay mo dahil katatanggap lang pala niya ng award. Paano mo bibigyang halaga ang kanyang tagumpay? Tama, papatiin ko siya at ibabahagi ko sa aking mga kapatid ang kanyang tagumpay. Pangalawa, upang magtagumpay ang ating bayan, kailangang magpakabayani ang mga karaniwang mamamayan, kailangang magpakabayani tayong lahat. Anong ibig sabihin ng kanyang pahayag? Tama, magsikap, magtiyaga at magtiis upang makamit ang tagumpay ng bayan at ng sarili. Pangatlo, ang bayan ng Marikina ay isang lugar sa Pilipinas na naging matagumpay at naging tanyag sa paggawa ng mga sapatos. Nakilala ang ating bansa dahil sa mga produkto nila. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipakikita na may pagpapahalaga ka sa produkto ng nasabing bayan? Tumpak, tangkilikin ang kanilang produkto at ipagmalaki ito. Pang-apat, ano-ano ang katangian ng mga taong mahusay at matagumpay? Tama, magaling, matatag, matyaga, masikap, at determinado. At panglimang tanong, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ito ang sabi ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal na ginamit ang kahusayan sa pagsulat upang maging matagumpay ang pagtatanggol niya sa bansang Pilipinas. Bilang isang kabataan na inaasahan ng bayan, paano mo maipakikita ang pagmamalasakit mo sa iyong kapwa Pilipino at sa ating bansa upang mapagtagumpayan na natin ang ating laban sa COVID-19 virus? Mahusay! Mag-aaral kang mabuti at susundin ko ang lahat ng protocol sa pag-iwas sa COVID-19. At para naman sa inyong module time, sagutan ang pagyamanin gawain 1 sa pahina 4 to 5, gawain 2 sa page 5, gawain 1 sa page 5 hanggang 6, gawain 2 sa pahina 6, at gawain 3 sa pahina 6 pa rin. Nawa ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!